ngayon nga ay buwan na ng Agosto. Alam naman natin na buwan ng wikang Filipino yan. At maraming mga events ang nakapaloob sa buwan ng wika. Yan ang malalaman natin ngayong umaga. Kasama natin si Mr. Jomar Caniega, ang OIC ng Sangay ng Literatura ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magandang umaga po, Sir Jomar. Magandang umaga. Yes. Sir, ito po, para siguro sa kalaman ng ating mga manonood ngayong umaga, gaano po ba kahalaga celebrate natin ng buwan ng wika? Kasi this is something na, syempre lahat siguro ng mga estudyante na experience, grade school, high school, palaging may celebrations yan every August. Paano po ba kahalaga ito para sa, kumbaga, pag-molde ng mga kabataan ngayon? Mahalaga siya. Unang-una, tayo lang ang bansa sa mundo na merong buwan ng wikang pambansa. At pangalawa, mahalaga ang paglilinaw na ang wikang pambansa natin na Filipino ay isang multi-based na pambansang wika. Ibig sabihin, nakabatay ito sa lahat ng wikang umiiral sa Pilipinas. Mahigit 170 speech community ang represented sa national language. Kapag ipinagdiwang natin ang buwan ng wikang pambansa, ito ay pagbibigay din ng halaga sa napakarami nating kababayan sa labas ng rehiyong Katagalugan. And sir, alam ko lang kasi naalala ko yung mga celebrations. Talagang grade school, high school, yung magsusuot pa tayo ng Tapos all throughout the month, marami talagang mga activities. Pero what can you say na parang hindi na ito masyadong nasa-celebrate pagdating sa college? Unang-una sa kolehiyo, ang flag raising, pagtataas ng wataw, at unang Lunes na lang ng buwan ginaganap. Nakakalungkot yung ganong pangyayari o pagkakataon, subalit hindi naman ito dapat ang maging panukatan ng ating pagiging makabayan o nasyonalismo. Ano po ba yung tema nitong ating selebrasyon ngayong taon? And mayroon po bang pagkakaiba yung selebrasyon natin ngayong taon kumpara nung nakaraang taon? Ang tema natin ngayon ay wika natin ang daang matuwid. Malaki ang pagkakaiba ng selebrasyon ngayon kasi mas academic. Puro tayo forum o national conferences. Hindi katulad ng mga nakaraan na puro mga cultural festivities. Sir, ito po, aside po from mga forum nga po, ano pa po ba yung mga nakapaloob ngayong buwan nga ng Agosto sa mga events na magaganap at mga events na magaganap nga po mula sa inyong Actually, sa August 17, sa UP, sa Vargas Museum, magkakaroon ng forum sa ortografiya. Ibig sabihin, inaanyayahan yung mga mula sa media para magkaroon sila ng iba yung pagsasanay hinggil sa paggamit ng wikang pambansa, wikang Filipino sa larangan ng pagbabalita. Yes. Nakita ko ngayon, actually, na-invite nga ako dyan. Napapalad niya ako, nakakuha ng letter. Sabi ko, yung una iniisip ko, ano kaya ito? Tapos parang, yun nga, parang about media personality using the national language sa, syempre, sa pagde-deliver ng ating balita sa mga tao. Yun po kasi yung typical na kamalian ng marami nating media practitioners pagdating po sa paggamit ng wika. At pagkatapos po noon, sa Agosto 19 naman po hanggang 21, meron naman po tayong pambansang kongreso sa wika na gaganapin sa Leong Hall sa Ateneo de Manila. Wow, sa inyo. Pero Sir Jomar, di ba ngayon nga meron tayong bagong sistema ng edukasyon, ang K-12, at mas ma-integrate yung paggamit ng wika dahil nga yung from until grade 3 gagamitan ng mother tongue para sa mga sa pagturo ng mga core subjects. What can you say about this naman? Magandang bagay po yan kasi ang layunin po nun ng paggamit ng unang wika o mother tongue, kindergarten hanggang grade 3 ay additive bilingualism. Ibig pong sabihin noon, patitibayin muna yung linguistic repertoire ng bawat bata sa kanyang unang wika. Kasi malaki ang paniniwala ng mga linguista na ang limitasyon ng bata sa wika ay nagiging limitasyon niya sa kanyang akademikong pag-unlad. Ibig pong sabihin noon, kung ganito lang ang alam ng bata sa kanyang unang wika, ganun lang din yung hahanapin niya sa kanyang pangalawang wika at sa iba pang wika na kanyang matututunan. Pero sir, ang concern ko po, ready na po ba ang bansa sa ganung form of education? Kasi po, for example, yung mathematics and science, we all know na karamihan po sa terms dyan ay English. So, how do you expect po to address this issue? Sa usapin po ng pagsasalin ng mga terminolohiya sa matematika hanggang siyensya po, ang mga katawagan po dito ay hindi naman kailangang isalin sa Filipino o sa mga wikang regional. Ang hinihimok po dito ng kagawaran ng edukasyon, ang pagtuturo ay isagawa sa wika na mas partikular o mas pamilyar ang bata para mas nagiging madali ang pagkatuto. Dahil po kasi pagpasok ng bata, halimbawa kung siya ay tausug, pagpasok niya sa klase ay tuturuan siya ng guro gamit ang wikang Filipino tapos Ingles na bagamat naririnig niya sa media ay hindi naman niya ginagamit sa bahay. So nagkakaroon po ng malaking puwang sa pagitan ng eskwelahan at ng komunidad. May natututunan ng bata sa klase, sa classroom, pero hindi niya alam kung paano bibit-bitin sa labas. Hindi niya matalakay pagdating sa bahay dahil merong tinatawag na puwang sa pagitan ng wikang panturo.
And sir, ito pong puwang na to, tingin niyo po ay ma-address naman po, kumbaga dahil sa bagong sistema ng paggamit ng mother tongue sa K-12 system? Actually, bago nila i-push o isulong yung K-12 curriculum, nagkaroon muna sila ng mga pilot testing nationwide eh. At ang malaking tagumpay nito ay mas participative, mas aktibo yung bata sa klase pagka tinuturuan siya sa mother tongue. Nawawala yung tinatawag nila na alienation, yung pakiramdam na parang teka muna, hindi ko naiintindihan si teacher. Parang masyadong foreign, kumbaga, yung nangyayari sa mga terms. Nakakaloko ng konti. Alam mo, si Dr. Diana Decker ng SIL, nagkaroon siya ng isang pag-aaral Buwagan sa Kalinga at napatunayan niya na hindi naman purong economic yung dahilan kung bakit nagkukwit sa pag-aaral yung mga bata, lalo na sa grade school. Nung kinapanayam niya yung mga kabataang ito, ang karamihan sa mga tugon nila ay hindi kasi nila nauunawaan ang guro. Okay. Pero yung issue sa K-12 aside, meron ring issue ngayon na gustong gawing Pilipinas ang pangalan ng ating bansa, from Pilipinas. Ano naman yung opinion nyo dito? Actually, ahensya namin ang responsable dyan, pero ang ginagawa naman namin ay isang pagpapanukala. Kasi kung susukatin po natin, meron 3 magkakaibang baybayo spelling ang pangalan ng ating bansa. Sa 3 iyon, yung F ang pinaka-consistent. Kasi ang tawag sa atin, sa ating wikang pambansa, Filipino, F. Multi-based. Ibig sabihin, pinagsama-sama ang lahat ng wika sa Pilipinas. Ang F ay sumisimbolo sa protestang sosyo-politikal. Ibig sabihin, para ma-address yung sama ng loob ng mga anti-Tagalog, kasi ang laki ng protesta nila, hindi raw sila represented sa pambansang wika. Kaya ginawa nating F. Maging sa Ingles, ang tukoy sa atin, tao man o bansa, ay Filipino language at Filipino people. Ang isinusulong namin, lahat na ng mga sagisag kultural at katawagang ay tawagin ng Filipino lahat. At kung Filipino ang tao at Filipino ang wika, bakit P at PH? Bakit hindi na lang F para consistent lahat-lahat? Maliban pa sa katwirang linguistika at historical. Sir Jomar, can you please give us an update lang po? Nasang stage na po itong panukala ninyo na ito? Sa ngayon, magkakaroon kami sa darating na, kung hindi maihahabol ng Agosto, malamang unang linggo ng Setyembre, ng isang pambansang komperensya ukol po sa issue between F at P. Yes. Sir, ito naman matanong ko naman siguro sa arts world naman tayo. Alam naman natin nakakatapos nga lang ng Cinemalaya at yung mga Independent Film Festival. At syempre dito talagang madalas na ginagamit nga po ang Filipino na language. And tingin niyo po bang malaking bagay ito para sa mga manonood na kumbaga na-explore din yung ating language? Tama po iyon. Kung mapapansin natin, mismo ang media ay nagpalit ng focus Mid-1990s, halos wala tayong mapapanood na mga palabas na nasa Filipino, puro American canned shows yun Kahit ang late night news noon ay nasa Ingles. Nakita nila na humihina yung audience share kasi hindi tinututukan ng publiko o ng masa dahil hindi naman nila nauunawaan ang wikang ginagamit sa mga ganong panoorin. Ang bilis ng pagpapalit ng media. Halos ngayon, mabibilang mo na lang yung mga palabas na nasa banyagang wika. Karamihan ay nasa Filipino. Kahit telenovela, dinadub sa Filipino. And sir, ano naman yung mga proyekto ng Commission ngayon para mas matulak pa ang ating wika? Ang mas pinakamakabuluhan itong gagawing kongreso sa wikang Filipinos Ateneo, yung binanggit ko kanina, dahil tatalakayin dito na yung wikang Filipino ay pwedeng magamit sa lahat ng domain ng lipunang Filipino o ng buhay pambansa, partikular na sa domain ng kapangyarihan, ng politika, ng pamamahala, mga di-kalibre yung magiging mga tagapanayam at ginagarantiyahan namin na paglabas ng mga dadalo sa komperensyang ito ay magkakaroon sila ng panibagong oryentasyon o damdamin ng pagmamalaki hinggil sa pagkakaroon natin ng wikang pambansa. Sir, kamusta naman yung reception po ng mga tao, ng publiko dito sa inyong panukalang yan? Sa F pa rin? Actually, pag tinignan natin sa social media, napaka-violente ng reaksyon ng that's publiko. Kaya lang kung hahanapin natin yung bigat ng argumento, hindi natin makita kasi dinala nila sa level ng katatawanan yung pagpapalit ng F. Kung susuriin nating mabuti, pangalan pa lang ng bansa ang pinag-uusapan. Ang debate sa social media, lahat ng P ginawa na nilang F. B ginawa na nilang V. At wala naman sa ganun yung diskurso sa kasalukuyan. Parang reaksyon ito ng mga taong hindi nagtataglay ng ganap na kabatiran hinggil sa usapin. Kulturang Pinoy kasi pagka may pinag-uusapan, lalo ito wika, ang dami bigla instant historian at saka instant linguist nang hindi naman sinusukat o inuuring mabuti yung kanilang pangangatwiran.
Pero sir, isa sa mga main criticisms nga, yung parang Pilipinas, yun kasi yung pangalan na binigay nang sinakop tayo ng Spain. So parang yun yung pagbalik sa isa. nakaraan. Ano naman yung masasabi nyo dito? Totoo yan kasi Pilipinas ay mula kay Haring Felipe ng Espanya, pero kung babalikan natin, hindi na yun yung pinaka binibitbit na kahulugan o taglay na kahulugan ng Pilipinas eh. Kasi nung ginamit natin ang F, nung 1972 Constitution, ang isinisigaw natin doon ay representasyon ng lahat ng speech community o ng etnikong grupo sa buong Pilipinas. Yung F nga ay simbolo ng sagisag na socio-political. So hindi na siya nakakulong na ang Pilipinas ay galing kay Haring Felipe, kundi yung kabisaan ng letter F na hindi ito banyagang tunog. Ito ay umiiral sa napakaraming wika sa Pilipinas. Halimbawa, yung ating mga kapatid na Ibanag, Ivatan, Ifugao, meron silang F eh. Ang mga Muslim mayaman naman sa J. Kung susurihin natin, hindi talaga natin hiniram ang mga tunog na ito. Ito ay nasa ating wika. At yun ang sinisimbolo ng F eh, protesta na huwag tayong maging puro. Kasi ang wika ay sumabay sa pag-unlad eh. Hindi ito nabuhay sa vacuum kailanman. Panghuli na lamang, Sir Jomar, ano po ang inyong mensahe sa ating publiko ngayon na ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika? Katulad ng binanggit ko kanina, wag natin ikulong yung espiritu ng pagdiriwang sa pamamagitan lamang ng mga gawaing kultural. Bagamat walang masama dito, iangat din natin sa level na akademiko, magkaroon tayo ng mga talakayan, mga debate hinggil sa usaping pangwika para tumataas yung kamalayan ng publiko hinggil sa ganitong usapin. Sa ganung paraan, ang wikang Filipino ay hindi nakakahiyang gamitin. Sabi nga ng mga elitista, hindi lingwahe lang daw ito ng chismis eh. Hindi dapat maging ganun ang ating pagtingin. Dapat isipin natin ang wikang Filipino ay pwedeng maging wika ng scholarly o matatayong na pagpapahayag. Sir, baka gusto niyo rin po silang anyayahan sa mga events na magaganap nga po mula sa inyong ahensya ngayong buwan nga ng wika. Okay po, sa Leong Hall po, sa Ateneo de Manila University, August 19 to 21, Kongreso sa Wikang Filipino po, maaari po kayong bumisita sa website po ng DepEd kasi naglabas po sila ng memorandum ukol dito. Din po sa website ng CHED. At sa mga kawani naman po ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, naglabas din po ng memo ukol dito ang DILG. So magiging legal po at mas madali yung kanilang pagdalo sa aming komperensya. Alright. Maraming salamat sa iyong panahon ngayong umaga. At syempre marami tayong tutunan mula kay Sir Jomar Caniega, ang OIC ng Sangay ng Literatura mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Maraming Maraming salamat, Sir.